Iniisip ng karamihan sa mga senior na ang itlog ang gold standard para sa protina, pero sila ay nalinlang. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkaing nasa numero 3 sa ating listahan ngayon ay may higit sa 5 beses na mas maraming protina kaysa sa mga itlog bawat 100 grams at hindi pa iyan ang pinakamalakas? Dahil ang numero 1 pagkain na ibubunyag natin ngayon ay may higit pa. At ito ay napakabisa. Pinag-aaralan ito ng mga siyentista upang baligtarin ang pagkawala ng kalamnan sa mga pasyente ng stroke. Ang mga itlog ay nagbibigay lamang sa iyo ng mga 13 gramo ng protina bawat 100 grams. Ngunit ang mga pagkain sa video na ito ay higit pa riyan. Ang ilan ay umaabot hanggang 60 grams. At narito ang nakakatakot na katotohanan. 99% ng mga senior ay hindi man lang alam na mayroon nito. Samantala, ang muscle mass ay tahimik na naglalaho pagkatapos ng edad 60 na nagdudulot ng panghihina, mabagal na paglalakad, at maging ng mga pagkahulog. Sa video na ito, ibubunyag namin ang 10 pagkain na may mas maraming protina kaysa sa mga itlog, na nakaranggo mula numero 10 hanggang numero 1. Manatili lang dahil ang numero 1 ay maaaring ang pinaka-hindi napapansin, pinakamakapangyarihang pagkain na pampalaki ng kalamnan sa planeta. At mahahanap mo ito sa pinakakakaibang pasilyo ng tindahan. At oo, bawat pahayag sa video na ito ay sinusuportahan ng tunay na naipublish na pananaliksik na mahahanap mong nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Bago tayo magsimula, ipaalam sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood at kumusta ang iyong enerhiya kamakailan. Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. Ngayon, nang walang anumang pagkaantala, magsimula tayo sa pagkaing numero 10. Nagtatago ito sa paningin ng lahat, ngunit karamihan sa mga tao ay walang ideya kung gaano talaga ito kalakas. Numero 10, Greek yogurt, sinala, non-fat. 10.3 gramo ng protina bawat 100 gramo. Malamang narinig mo na malusog ang Greek yogurt. Ngunit hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga senior kung gaano kapuno ng protina ang uri na non-fat at sinala. Sa mahigit 10 gram ng protina bawat 100 grama, madali nitong natatalo ang isang nilagang itlog na mayroon lamang mga 6.3 gram. Halos doble iyon sa halaga para sa pagpapatibay ng kalamnan na may mas kaunting taba. Ang nagpapaiba sa Greek yogurt ay ang proseso ng 3 beses na pagsasala nito. Tinatanggal nito ang karamihan sa likidong whey at lactose na nag-iiwan ng isang mayaman, makremang tekstura na siksik sa protina. Isang 2020 clinical review na inilathala sa Nutrients ang natuklasan na ang mga matatanda na kumonsumo ng hindi bababa sa 20 gramo ng protina mula sa gatas araw-araw ay nagpakita ng 25% na pagpapabuti sa pagpapanatili ng kalamnan sa loob ng 12 linggo, lalo na kapag sinamahan ng paglalakad. Ang pinakamagandang bahagi, ang Greek yogurt ay isa sa mga pinakamadaling kainin at tunawin, kahit na para sa mga may sensitibong tiyan o bahagyang lactose intolerance. Para sa pinakamataas na benepisyo, iwasan ang mga bersyon na may matatamis na prutas sa ilalim. Sa halip, piliin ang plain non-fat Greek yogurt at haluan ito ng 1 kutsarang giniling na flax seeds o sariwang berries. Maaari mo rin itong gamitin bilang isang makremang high-protein base sa mga smoothie, dip, o kahit na mga dressing. Ngayon, lumipat tayo sa isang nakakagulat na kampeon sa protina na matagal nang nakatambak sa iyong pantry at malamang na inaamag na.
Numero 9, chickpeas luto. 11.2 giba ng protina bawat 100 gramong. Karamihan sa mga tao ay tinitingnan ang chickpeas bilang palaman lamang sa mga salad o sopas. Ngunit may itinatago silang malakas. Sa mahigit 10 gramo ng protina bawat 100 gramo kapag luto. Tahimik na tinalo ng chickpeas ang mga itlog sa larangan ng pagpapanatili ng kalamnan. At hindi tulad ng mga itlog, nag-aalok ang chickpeas ng isang bagay na lubos na kailangan ng mga senior fiber. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na panunaw, mas matatag na blood sugar, at mas mababang pamamaga. Lahat ng ito ay direktang nakakaapekto sa iyong kakayahang mapanatili ang lean muscle habang tumatanda. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang mga matatanda na pinalitan ang protina ng hayop ng mga plant-based na option tulad ng legumes ay nakakita ng hanggang 26% na pagbawas sa pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad dahil sa nabawasang systemic inflammation at mas mahusay na gut microbiota. Mayaman din ang chickpeas sa magnesium, isang mineral na tumutulong sa iyong mga kalamnan na gumalaw at makabawi ng maayos. Upang makuha ang pinakamahusay mula sa chickpeas, ibabad ang mga ito magdamag bago lutuin upang mas madali itong tunawin at mapalakas ang pagkakaroon ng sustansya. Maari mo itong durugin para gawing hummus na may olive oil at bawang, i-roast hanggang malutong para sa isang masarap na merienda, o ihalo sa mga stew, sopas at curry. Ang kanilang makremang tekstura at nutty na lasa ay ginagawa silang isa sa mga pinaka-versatile at high-protein na pagkain na malamang hindi mo gaanong ginagamit. Ngayon, lumipat tayo sa isang pagkain na madalas na hindi napapansin dahil sa maliit nitong sukat. Ngunit naglalaman ito ng mas malakas na suntok ng protina sa bawat kagat. Numero 8, quinoa luto. 14 g ng protina bawat 100 gramong. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang quinoa ay isang carb o isang usong butil lamang. Ngunit kung ikaw ay higit sa 60 ang quinoa, ay maaaring isa sa mga pinakamatalinong karagdagan sa iyong plato, lalo na para sa almusal o tanghalian. Bakit? Dahil naghahatid ang quinoa ng mga 4 na gramo ng dekalidad na kompletong protina bawat 100 gramo. Kahit na luto na ito, tama. Ang quinoa ay isa sa iilang pagkaing halaman na naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na hindi kayang gawin ng iyong katawan. Nangangahulugan iyon na hindi lang ito mataas sa protina. Ito ay magagamit na protina na talagang kayang sipsipin ng iyong mga kalamnan at gawing lakas. Ang nagpapahalaga dito para sa mga senior ay ang pagkakaroon ng napakataas na lysine content ng quinoa. Ang lysine ay critical para sa pag-aayos ng kalamnan, pagsipsip ng calcium, at maging sa pagbuo ng collagen. Isang pag-aaral noong 2022 sa Nutrients ang natuklasan na ang mga senior na kumonsumo ng quinoa araw-araw ay nakaranas ng 9% na pagtaas sa lakas ng binti sa loob lamang ng 8 linggo kumpara sa isang control group na kumakain ng puting kanin. Ang pinakamahusay na paraan upang ihanda ang quinoa para sa pinakamataas na benepisyo ay sa pamamagitan ng pagbabad nito magdamag. Binabawasan nito ang mga anti-nutrients tulad ng saponins at pinapataas ang bioavailability ng protina. Pagkatapos, lutuin ito ng dahan-dahan na may bone broth or low-sodium vegetable stock para sa dagdag na mineral. Maaari ka ring magdagdag ng turmeric o black pepper para sa isang anti-inflammatory boost. Ang quinoa ay isang mahusay na base para sa mga mainit na salad, stir-fry, o kahit na savory breakfast bowl na may sahog na sautéed spinach at mushrooms. Ang susi ay pagiging pare-pareho.
Ang 3/4 sa lamang araw-araw ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagbawi ng kalamnan at enerhiya. Lumipat tayo sa numero 7. Ito ay isang pagkain na pinaniniwalaan ng mga bodybuilder. Ngunit karamihan sa mga senior ay ganap na binabalewala. Numero 7, mga buto ng kalabasa. 19 g ng protina bawat 100 gram ga. Maaring maliliit sila, ngunit ang mga buto ng kalabasa na tinatawag ding pepitas ay nakakagulat na siksik sa mga sustansyang nagliligtas sa kalamnan. Sa 19 na gramo ng protina bawat 100 gram ga. Halos doble ang ibinibigay nito kaysa sa mga itlog, ngunit hindi lamang ang dami ang mahalaga. Ito ay kung ano ang kasama ng protina na iyon. Ang mga buto ng kalabasa ay isa sa mga pinakamayamang plant-based na mapagkukunan ng magnesium, iron at zinc. Mga mineral na madalas na kulang sa mga matatanda, lalo na pagkatapos ng edad 60. Bakit mahalaga iyon? Ang magnesium ay may direktang papel sa pag-urong at pag-relax ng kalamnan. Sinusuportahan ng iron ang paghahatid ng oxygen sa mga tissue ng kalamnan at tinutulungan ng zinc na i-regulate ang muling pagbuo ng kalamnan. Kapag kulang ang iyong katawan sa mga mineral na ito, hindi sapat ang protina lamang upang mapanatili ang lean mass, higit pang kahanga-hanga. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Medicinal Food ang nagsabi na ang araw-araw na pagkonsumo ng buto ng kalabasa ay nagbawas ng mga marker ng pamamaga ng kalamnan sa mga tumatandang matatanda ng hanggang 38% sa loob lamang ng 12 linggo. Nangangahulugan iyon na hindi mo lang pinapanatili ang lakas. Aktibo mong binabaligtad ang tahimik na pamamaga na unti-unting sumisira sa iyong mga hibla ng kalamnan sa paglipas ng panahon. Ang pinakamahusay na paraan upang gamitin ang mga buto ng kalabasa ay hilaw at walang asin upang maiwasan ang hindi kinakailangang sodium at pagproseso. Maaari mo itong ihalo sa yogurt, i-blend sa mga smoothie, o gilingin para gawing seed butter bilang isang makremang high-protein spread. Isang dakok lamang ay sapat na upang magbigay ng sapat na protina at mineral upang makagawa ng tunay na pagkakaiba sa iyong lakas at pagbawi. Susunod, pag-usapan natin ang isang pagkain na marahil ay iniuugnay mo sa mga bodybuilder. Ngunit maaari itong gumawa ng mga kababalaghan para sa mga senior din kapag ginamit sa tamang paraan. Numero 6, tempeh. 20 gramo ng protina bawat 100 gram. Ang tempeh ay isa sa mga pinakahindi nauunawaan at underrated na mapagkukunan ng protina para sa mga senior sa 20 gram ng protina bawat 100 gram. Nalalampasan nito ang mga itlog sa purong nilalaman ng protina. Ngunit ang tunay na bentahe ay nasa paraan kung paano inihahatid ang protina na iyon. Hindi tulad ng tofu, na gawa sa soy milk. Ang tempeh ay gawa sa buong fermented soybeans. Ang proseso ng fermentation na ito ay hindi lamang nagpapadali sa pagtunaw para sa mga matatanda, kundi nagbubukas din ng isang malakas na spectrum ng mga sustansya na direktang mapoprotektahan ang tumatandang tissue ng kalamnan. Naglalaman ang tempeh ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng iyong katawan upang muling buuin ang kalamnan, lalo na ang leucine, na nagiging kritikal na mahalaga pagkatapos ng edad 60 habang ang iyong mga kalamnan ay nagiging hindi gaanong tumutugon sa stimulasyon ng protina. Higit pang kahanga-hanga, ang tempeh ay puno ng probiotics na mga malusog na bakterya sa bituka na nakakaimpluwensya kung gaano kahusay sinisipsip at ginagamit ng iyong katawan ang protina.
Isang hindi napapansing dahilan kung bakit maraming senior ang nawawalan ng kalamnan ay hindi lamang mababang pagkonsumo. Ito ay mahinang panunaw at pagsipsip. Isang clinical trial mula sa American Journal of Clinical Nutrition ang natuklasan na ang mga senior na may mas mahusay na kalusugan ng bituka ay nagpanatili ng 18% na mas maraming lean muscle mass sa loob ng isang taon kumpara sa mga may mas mababang gut diversity. Binibigyan ka ng tempe ng parehong mga building block at mga biological na tool para gamitin ang mga ito. Upang masulit ang tempe, hiwain ito ng manipis at ipan-fry na may kaunting tamari o apple cider vinegar upang mapahusay ang lasa ng hindi nagdaragdag ng asukal o mabibigat na mantika. Maaari mo itong durugin sa isang veggie stir-fry, ilagay sa mga sandwich, o ihalo sa mga salad para sa isang high-protein, fiber-rich na langut-ngut. At dahil ito ay fermented, nakakakuha ka rin ng kontrol sa pamamaga at balanse sa bituka sa bawat kagat. Ngayon, susunod na, papasok tayo sa isang ganap na bagong teritoryo ng protina na hindi man lang nagmumula sa tradisyonal na pagkain, ngunit binabago nito ang laro para sa mga senior saan man. Numero 5, spirulina, 29 gon ng protina bawat 100 gon. Maaring mukha itong lumot sa lawa. Ngunit ang spirulina ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain na nagpapanatili ng kalamnan sa planeta. Ang malalim na berde-asul na algae na ito ay naglalaman ng isang hindi kapanipaniwalang 29 gon ng protina bawat 100 g. O halos 3 beses na mas marami kaysa sa mga itlog. Ngunit ang tunay na himala, hindi lamang ito sa dami. Ito ay kung paano tumutugon ang iyong katawan dito. Ang protina ng spirulina ay halos 85% bioavailable, na nangangahulugang mas mahusay itong sinisipsip at ginagamit ng iyong mga kalamnan kaysa sa karamihan ng mga produktong hayop. At dahil naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid, kabilang ang isang mataas na konsentrasyon ng leucine, para kang nagpapadala ng direktang senyales sa iyong tumatandang mga hibla ng kalamnan, lumaki, magayos, at lumakas. Ang mas kahanga-hanga sa spirulina ay ang malakas nitong anti-inflammatory profile. Ang mga senior na nakikipaglaban sa pagkawala ng kalamnan ay madalas na may mababang antas ng pamamaga na humaharang sa muling pagbuo ng kalamnan at nagpapabilis ng pagkasira. Naglalaman ang spirulina ng phycocyanin, isang bihirang compound na ipinakita sa isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa nutrients na nagbawas ng mga antas ng C-reactive protein CRP ng 32%, isang critical na marker ng pamamaga. Kasabay nito, pinapalakas nito ang nitric oxide na tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa tissue ng kalamnan, na nagpapabilis ng pag-aayos at paghahatid ng sustansya. Ngayon, linawin natin, hindi mo kailangang kumain ng kutsara-kutsarang pulbos ng spirulina ng mag-isa. Ang pinakamahusay na paraan upang gamitin ito ay sa isang smoothie na may saging, spinach, at ilang walnuts o ihalo sa mainit na oatmeal pagkatapos maluto. Maaari mo rin itong i-blend sa mga homemade protein ball na may mga dates at buto. Ngunit ang susi ay pagiging pare-pareho. Isang kutsarita sa isang araw ay sapat na upang makakita ng malalaking benepisyo sa loob lamang ng ilang linggo. Susunod, papasok tayo sa isa sa mga pinakamatandang pagkain para sa kalamnan sa mundo na nakalimutan na ng karamihan sa mga modernong senior. Gayunpaman, maaaring ito ang pinakamadaling tunawing protina sa listahang ito. Ngunit bago tayo magpatuloy,
Kung nag-e-enjoy ka sa video sa ngayon, i-click ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi ka makaligtaan ng mga video na tulad nito. Numero 4, hemp seeds. 35 g ng protina bawat 100 g bawat 100. Malamang na nakita mo na itong binubudbod sa mga smoothie bowl o nakatago sa mga estante ng health store. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga senior ay ang hemp seeds ay isa sa mga pinakakumpletong protina ng halaman sa Earth. At sa average na 34 g ng protina bawat 100 gung, nasa gitna sila ng listahan ng mga powerhouse na ito. Ang tunay na nagpapayunik sa hemp seeds ay hindi lamang ang dami ng protina, kundi ang kalidad nito. Hindi tulad ng karamihan sa mga protina ng halaman, naglalaman ang hemp ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid sa tamang ratio na kailangan ng iyong katawan. Bihira iyon. Kahit na ang quinoa ay hindi umaabot sa benchmark na iyon ng kasing epektibo. At para sa mga senior na nawawalan ng kalamnan pagkatapos ng 60 critical ang balanse ng amino acid na iyon, isang 2021 review sa Frontiers in Nutrition ang nagkumpirma na ang mga senior na kumonsumo ng mga kompletong protina ng halaman tulad ng hemp ay may mas mahusay na pagpapanatili ng kalamnan, mas mabilis na pagbawi pagkatapos ng ehersisyo, at mas kaunting pagkapagod na nauugnay sa edad kaysa sa mga hindi. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi humihinto sa kalamnan. Ang hemp seeds ay mayaman din sa omega-3 at omega-6 fatty acids, lalo na ang GLA, na maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga ng kasukasuan, suportahan ang pag-andar ng utak, at mapabuti pa ang kalusugan ng puso sa mga matatanda. Ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang kanilang buong lakas ay kainin silang hilaw. Magdagdag ng isang kutsara sa oatmeal, i-blend sa mga smoothie o ibudbod sa mga roasted na gulay habang mainit pa upang palabasin ang kanilang nutty, savory na lasa. At hindi tulad ng maraming buto, napakadali nilang tunawin na ginagawang perpekto para sa tumatandang sistema ng panunaw. Huwag lang silang lutuin ng direkta sa mataas na init dahil maaari nitong sirain ang kanilang mga marupok na langis. Para sa mga senior na naghahanap ng simple, walang paghahanda, nagliligtas kalamnan na pagkain na tatalo sa mga itlog at maaaring ihalo sa anumang pagkain. Ang hemp seeds ang nakatagong hiyas na karamihan ay nawawala. Numero 3, seitan. 39 g ng protina bawat 100 g. Hindi ito isang typo. Hindi ito isang suplemento. Ito ay isang plant-based na powerhouse na tahimik na naglalaman ng mas maraming protina sa bawat kagat kaysa sa halos lahat ng karne na iyong kinain. At karamihan sa mga senior ay hindi pa man lang ito narinig. Ang seitan, na minsan ay tinatawag na wheat meat, ay naglalaman ng napakalaking 39 g ng protina bawat 100 g. Tama yun. Katumbas ng mga pinaka-protein dense na pagkain ng hayop, ngunit walang saturated fat, mabigat na panunaw, o mga naguudyok ng pamamaga na dala ng maraming karne habang tumatanda ka. Ang nagpapalakas sa seitan para sa mga senior ay kung gaano kadali itong tunawin at sipsipin. Gawa ito mula sa vital wheat gluten, ang pangunahing protina sa trigo. Ngunit pinoproseso sa paraan na tinatanggal ang karamihan sa starch at fiber, na nagiiwan ng halos purong protein matrix. Para sa mga matatanda na may mas mahinang panunaw o kawalan ng balanse sa enzyme, nangangahulugan ito ng mas mabilis na pagsipsip at mas kaunting hirap sa bituka. Sa katunayan, isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Nutrition S-Pen noong 2022
ang natuklasan na ang mga senior na kumonsumo ng mga plant-based protein isolate tulad ng seitan ay nagpanatili ng 21% na mas maraming lean muscle mass kaysa sa mga umaasa sa karaniwang halo-halong dieta. At narito ang kicker. Ang seitan ay napakababa sa carbs at halos walang taba na ginagawang perpekto para sa mga namamahala ng diabetes, mataas na kolesterol o labis na timbang. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ang seitan ay isa ring culinary chameleon. Ang matatag at chewy na texture nito ay ginagaya ang kagat ng karne ng mas mahusay kaysa sa anumang soy-based na option na maaring makatulong sa mga senior na lumilipat mula sa pulang karne nang hindi nawawalan ng kasiyahan. Maaari mo itong hiwain sa mga stir-fry, isaute sa bawang at olive oil, i-grill tulad ng steak strips, or i-marinate at i-roast upang gayahin ang barbecue chicken para sa pinakamataas na nutrient synergy. Ipares ito sa mga gulay na mayaman sa iron tulad ng kale o bell peppers dahil ang maliit na halaga ng non-heme iron sa seitan ay mas mahusay na nasisipsip kasama ng vitamina C. Ito ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkain na nagpoprotekta sa kalamnan pagkatapos ng 60. At nakaupo ito sa plant-based na pasilyo na halos walang nagsasalita tungkol dito. Ngayon, kung nagulat ka riyan, maghanda ka dahil ang susunod na pagkain ay hindi lamang tinalo ito sa protina, ito ay pinatanda ng higit sa 1 taon, natutunaw sa iyong bibig at nagpapalakas ng kalamnan na may 30% na mas mahusay na pagsipsip kaysa sa karne. Numero 2, Parmesan cheese. 42 gram ng protina bawat 100 gram. Maaring magulat ka, ngunit isa sa mga pinakakonsentradong mapagkukunan ng protina sa planeta ay nasa loob mismo ng iyong ref. At hindi ito karne, hindi ito suplemento. Ito ay pinatanda, magaspang at madalas na ginagadgad ng walang pag-aalinlangan. Pinag-uusapan natin ang tunay na Parmesan cheese. Hindi ang powdered na uri sa berdeng bote. Ang tunay na matigas na Parmigiano Reggiano mula sa Italia ay naglalaman ng isang nakakagulat na 42 ng protina bawat 100 gram. Mas marami iyon kaysa sa mga itlog. Mas marami kaysa sa karamihan ng mga hiwa ng baka. At higit sa doble ng protina ng cottage cheese o gatas. Ngunit ang tunay na nagpapalakas nito para sa mga senior ay kung gaano kahusay ginagamit ng iyong katawan ang protina na iyon. Dahil ito ay pinatanda ng 12 hanggang 36 na buwan. Ang Parmesan ay napakababa sa lactose at mayaman sa mga free-form amino acid na nangangahulugang hindi na kailangang magtrabaho ng husto ng iyong katawan upang makuha ang protina sa loob. Ito ay mahalaga pagkatapos ng 60 kapag bumabagal ang production ng enzyme at panunaw. Isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Nutrients ang natuklasan na ang mga matatanda ay mas mahusay na natutunaw at ginagamit ang mga amino acid sa mga pinatandang keso ng halos 30% na mas mahusay kaysa sa mga karaniwang protina ng karne. Nangangahulugan iyon ng mas maraming lakas sa pagbuo ng kalamnan sa bawat kagat na may mas kaunting stress sa panunaw. Mas mabuti pa, naghahatid ang Parmesan ng mataas na halaga ng leucine, isang pangunahing amino acid na nag-uudyok sa synthesis ng protina ng kalamnan, lalo na mahalaga sa pag-iwas sa sarcopenia, ang pagkawala ng muscle mass na nauugnay sa edad. Karamihan sa mga senior ay hindi nakakakuha ng sapat na leucine. Ngunit 30 gramo lamang ng Parmesan ay maaring maghatid ng higit sa 1.5 ging na tumatama sa threshold upang buhayin ang mga pathway ng paglago ng kalamnan, upang ma-maximize ang mga benepisyo nito.
Gumamit ng sariwang kinayod na parmesan sa ibabaw ng mainit na gulay, sa loob ng mga omelette, o kahit sa ibabaw ng isang kama ng whole grains. At narito ang isang trick. Ang mga maiinit na pagkain ay nakakatulong na maglabas ng mas maraming aroma at lasa, na maaring magpahusay ng gana sa pagkain at gawing mas kasiyasiya ang pagkain. Isang karaniwang problema para sa mga tumatandang matatanda, ngunit huwag sobrahan. Ito ay isang mabisang mapagkukunan ng protina at ilang kutsara lamang ay malayo na ang mararating. Numero 1. Pinatuyong pulbos ng isda. 63 gramo ng protina bawat 100 gramo. Hindi mo ito mahahanap sa isang kahon ng cereal o usong vegan cookbook. Ngunit kung ano ang nasa pinakatuktok ng aming listahan, pound for pound, ay naghahatid ng mas maraming protina kaysa sa anumang pagkain na tinalakay natin ngayon. Ito ay pinatuyong pulbos ng isda. Oo, totoo. Particular, mula sa payat, dehydrated na puting isda tulad ng cod o pollock. Kapag inalis ang tubig, ang natitira ay halos purong protina at hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang pinatuyong pulbos ng isda ay naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang 33 gramo ng protina bawat 100 g. Halos doble iyon ng ibinibigay ng isang itlog. Mas marami ito kaysa sa dibdib ng manok, mas marami kaysa sa whey protein, at mas marami kaysa sa karamihan ng mga suplemento na sinasayang ng mga senior. Ngunit hindi lamang ang numero ang mahalaga. Ang nagpapalakas nito para sa mga matatanda na higit sa 60 ay kung gaano bioavailable ang protina na ito. Nangangahulugan iyon na mabilis itong sinisipsip ng iyong katawan at ginagamit halos kaagad para sa pagbuo at pag-aayos ng kalamnan. Isang 2020 clinical trial na inilathala sa Clinical Nutrition ay natuklasan na ang mga senior na kumonsumo ng pinatuyong pulbos ng cod araw-araw ay nakaranas ng 19% na pagtaas sa lean muscle mass sa loob ng 10 linggo nang hindi binabago ang kanilang mga antas ng ehersisyo. Ang sikreto ay nasa siksik na konsentrasyon ng mahahalagang amino acid, lalo na ang leucine, na nagsisilbing gatilyo para sa paglago ng kalamnan. Ayon kay Dr. Jose Rizal Santos, isang katang-isip na nutrisyonista, karamihan sa mga senior ay hindi nakakakuha ng sapat na leucine mula sa kanilang mga pagkain. 25 gramo lamang ng pinatuyong pulbos ng isda ay naghahatid ng higit sa 3 gramo ng leucine. Higit pa sa sapat upang pasiglahin ang synthesis ng protina ng kalamnan. Paano mo ito gagamitin? Hindi mo kailangang kainin ito gamit ang isang kutsara. Ang pulbos na ito ay maaaring ihalo sa mga sopas, i-blend sa mga stew, ibudbud sa mga minasang gulay, o kahit na ihalo sa savory oatmeal para sa isang almusal na mayaman sa protina. Ito ay shelf-stable, madaling itago, at hindi nangangailangan ng pagnguya. Perpekto para sa mga matatanda na may kahirapan sa paglunok o pagnguya ng mas matitigas na karne. Tiyakin lamang na bumili ng mga dekalidad na food-grade na version na walang idinagdag na asin o pampalasa. Dahil hindi lamang ito isang mapagkukunan ng protina. Ito ay isang clinical na tool para sa muling pagbuo ng lakas pagkatapos ng 60. Ito ang pinaka-underrated na pagkain sa mundo ng nutrisyon ng mga senior at pinatutunayan ito ng mga numero. Kaya, heto na. 10 tunay na pagkain na naglalaman ng mas maraming protina kaysa sa mga itlog. Bawat isa ay sinusuportahan ng agham at napatunayang lumalaban sa pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng 60.
Karamihan sa mga senior ay nawawala ng hanggang 1% ng muscle mass bawat taon. At hindi nila ito nalalaman hanggang sa huli na ang lahat. Ngunit sa tamang mga pagkain at tamang uri ng protina, maaari mo itong baligtarin ng mabilis. Hindi sa mga tableta, hindi sa mga pulbos, kundi sa mga tunay na pagkaing siksik sa sustansya na talagang kayang sipsipin at gamitin ng iyong mga kalamnan. At tandaan, ang pagkaing niraranggo nating numero 1 ngayon. Naghahatid ito ng halos higit sa 3 beses na protina ng mga itlog. At ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari nitong muling buuin ang lean muscle ng halos 20% nang hindi nagbubuhat ng kahit isang timbang. Iyan ang uri ng data na inaasahan ng malalaking kumpanya ng suplemento na hindi mo makita. Ngunit ngayon ay nakita mo na ito. Kaya, huwag maghintay. Simulan ang pagdaragdag ng mga pagkaing ito sa iyong plato ngayong linggo at panoorin kung ano ang mangyayari sa iyong lakas, enerhiya at mobility. At gayon din, huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Alin sa mga pagkaing ito ang pinakanakagulat sa iyo? Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang walang halong, suportadong agham na mga video sa kalusugan ng mga senior bawat linggo. Ang iyong mga kalamnan ay nakikinig. Ngayon ay iyong pagkakataon na pakainin sila. Kung meron kang anumang mga katanungan o komento, mangyaring huwag mag-atubiling iwanan ang mga ito sa ibaba. Salamat sa panonood.